20 days na bakasyon si Lazo. Nagpapasarap sa Hawaii. Pera ninyo. Ang mga senador nasa Amerika, nasa Europa, nasa Japan, nagpapasarap. Kayo dyan, gutom, walang trabaho, sinasalag nyo lahat ng init, lahat ng hirap. Green card holder daw si Lazo. Resident ng Amerika. Pinauwi lang ni Marcos Jr. para makipagtulungan sa illegal na gawain. Si Tulfo at asawa close din ni Kumar. Yes, ito nga yung picture. Kaya nga no wonder, si Tulfo, huwag kayo magpapaniwala yan. Ini-exploit lang nila ang mga kwento ng mga kababayan nating mahihirap. Ito nga, nasend sa atin ang picture, oh. Kasama si Chua. Oh, tatlo sila, kasama ng asawa ni... Oh. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nasa Hawaii daw ngayon si Lazo. O, diba? Ang sarap ng buhay. Nag-leave lang daw. Okay? Hindi pa daw sure kung tatanggalin. So, ang inag-assign si Lazo ng si Assistant Secretary Renato Gumban, Deputy Director General for Operations, is hereby designated as officer in charge. Ayan. PDEA from May 23 to June 12. Imagine mo, ayan, ang jutang ginimis na Lazo na sa Hawaii, nagpapakasarap. Imagine mo, ba't ko to alam? Dahil sa ating puti nga, si Gumban daw ang acting officer in charge na inutusan ni Lazo. In addition, ASIC Gumban is hereby authorized to approve and sign designations or orders an officer in charge not exceeding in 5 days. Ang sarap ng buhay, di ba? So, May 23, ilan yan? 7, 8 plus 12, 20 days na nakabakasyon si Lazo. Galing, ano? Yan ang gobyerno ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nasa mga kamay ninyo, wala sa akin, ako dito ay tagapaghatid lamang ng mga impormasyon. 20 days na bakasyon si Lazo, nagpapasarap sa Hawaii, pera ninyo. Ang mga senador nasa Amerika, nasa Europa, nasa Japan, nagpapasarap. Kayo dyan, gutom, walang trabaho, sinasalag nyo lahat ng init, lahat ng hirap. Pero itong mga lumalamo ng pera ng bayan, nasa ibang bansa. So you have to speak up. Sabi ni Kampong Chicken, we are already a narco state whether we want to admit it or not. The question is, will we, the Filipinos people, let this go on? Yun nga mga palangga. Kaya kailangan nating magsama-sama at sa June 8, i-finalize natin kung yun ang araw ng no remittance. Boycott muna ang remittance, mga kababayan. Dapat tingnan kung American citizen yang si Lazo, sabi ni Neng Nielsen. Actually, natanong ko na, green card holder daw si Lazo. Resident ng Amerika. Pinauwi lang ni Marcos Jr. para makipagtulungan sa illegal na gawain dyan sa PDEA at mangdibdib, mangape at mangbaboy. Pinauwi ni Marcos Jr. si Lazo from Hawaii para makasapat niya sa kanyang polboron business nila. Yes, Galaxy, puro bakasyon. Si Tulfo at asawa close din ni Kumar. Yes, ito nga yung picture. Kaya nga no wonder, si Tulfo, huwag kayo magpapaniwala yan, ini-exploit lang nila ang mga kwento ng mga kababayan nating mahihirap. Ito nga, nasend sa atin ang picture, oh. Kasama si Chua. Oh, tatlo sila, kasama ng asawa ni... Oh, ayan. Asawa ni Tulfo. Mga jutang ginimis. Tapos gusto tayong gorgoren? Hindi magwawagi yung mga yan. Hindi magwawagi yung mga Romanian mo, Lisa. Dahil meron akong black magic. Magulat ka lang na magana yung kipay mo pag ginamit ko na yung black magic from Cambodia. Ito kasi yung Cambodian kong kaibigan. Ay, ayaw pa niya ibigay yung bato. Anyway, ayaw pa ibigay yung bato. Alright? Oh, ito yun, oh. Ito yung Chua na sinasabi ko. Ayan, oh. Ayan siya, bata pa. Bata pa, magnanakaw na. Ayon sa ating informante. Kaya sabi ko, kung gagawin lang nila ang tama, bata, for sure, bata pa to sa akin. Siguro tinrain ito
kung paano mangamkam ng pera ng bayan. Kasabot si Lisa eh. Magaling daw talaga itong mag-bribe sa mga government officials. Para si Kumar, di ba? Nung may sumulat sa atin na nag-extort sa mga Indiano. Well, dyan sa social media naman eh. You know, 2014 pa lang, yeah, I think that was 2014, talagang mayroon ng biniktima si Kumar at ng Chukchak Chenes pa daw ito. At dapat may deportation pero sinalo ng mga tiwaling pulis sa CIDG, sa NBI, sa DFA. See? Mga dayuhan ito, kasabwat nito nila Lisa at ni Marcos Jr. Everyday, magsasawa na lang tayo, pero again, dapat hindi tayo magsasawa sa kapaalala sa inyo hanggang hindi natin nasushoot, okay? Sa inodoro yung mga bangag na yun. Taga Cebu yan. Sabi ni Lian Yarma, yes, taga Cebu siya. Kaya nga, yung ginawa ng judge na nag-issue ng summon kay distressed mother para sumagot doon sa petisyon ni Chua sa kustodiya ng mga bata ay pinadala sa Makati, Makati, na dapat sa Cebu. Di ba yung vlog natin kagabi? So sabi ng judge ni Guray, okay, ng Judge Guray, ikaw distressed mother, binibigyan ka ng 15 araw na sumagot sa petisyon ni Chua na taga Cebu dito sa kustodiya ng inyong mga anak. Pero 2 days lang, dahil kinasabwat ni Lisa, ni Chua, itong si Judge Guray, ayon, ang custody binigay kay Chua. At yun ang ginamit ni Lisa para kidnapin ang mga bata. And you are right, siguro kilala mo sa taga Cebu siya. Doon pa lang, ang dami ng kababuyan ng ginawa ng mga mafia na ito. Sabi ni Raymond Solomon, paano po ibibigay sa iyo ang bato? Nandun sa kanila yung bato. Oo nga. No, ibang bato naman yung kulam naman yung sa atin, yung black magic. Sabi ni G. Salazar, go Fair Lady Marica, malapit na tayo magtagumpay. Huwag ka magpapagod dahil narito kami na sumusuporta sa iyo. God bless you. So, sindikato si Smugs, parang fixer, mahal ang bayad. Yan sabi ni Vivian. Naku, palang matagal ng sindikato yan. Sabi ni Palangga Sandra ng Hakbang ng Maisog, Vancouver. Yes, June 7 sa atin. Ipa-finalize natin, makikipag-coordinate tayo, yun yung gagawin natin. Magbo-boycott tayo, paramdam natin sa mga bangag na to para matapos na yung mga hinayupak na ito. Okay? Isang bagsakan na sipain. Okay? Alright. Every other day na lang ang pasada ko, o sabi ni Ferdinand Doloza. Talaga? Bakit? Ferdinand, tricycle driver ito si Ferdinand. Pero musta ka na ngayon lang kita nakita every other day. Hibitiday, sabi ni K9. Sige, mag-ano tayo. Let's organize that. Palangga lahat ng mga maisog leaders, sakbang ng maisog leader. Sabi ni Sandra, Gambok, let's do this global no remittance day on June 8, Philippine time. Okay? Alright. BBM resign, hindi magre-resign yan Palangga. Hindi yan magre-resign ng bonggang-bongga. Alam mo kung bakit? Kasi, tawag dito, kasi bangag nga. Alright? Bangag na bangag ng bonggang-bongga. Kaya naman, ayan, very good. Okay, may ginurgur tayo. May ano si Lisa dito, may bataan siya. Mahina yung pasada. Grabe, bakit mahina ang pasada? Siyempre, walang kita yung mga tao, nananahimik sa bahay na lang siguro. Wala tayong, ayan, wala tayong what? Okay, good. Careful, madam. No remittance day on June 8, sabi ni Baby Roda. Hindi magre-resign yan. Hindi magre-resign si Kuting. Walang magre-resign. Kailangan natin hilahin ng paa niya papunta sa Kumunoy. Alright? So, hindi natin titigilan ng mga issue, ang PIDEA leak sa pagiging bangag. Kasi doon naman umiikot yun everyday. Unless na lang kung may mga bagong development. But again, everyday, nilulunok nila ang pera ninyo at niluluwa sa kanilang mga offshore accounts. At pinapaaral nila,
sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga demonyong mga pamilya, mga anak, mga bagman. See that? Kaya alam mo, wala ang pag-asa ang Pilipinas hanggat si Bangag ang presidente ninyo at si Lisa. So you have to do something. Nakita niyo na yung picture? I-post ko doon mamaya pumunta kayo yung picture, i-post natin sa Boljakan, sa Facebook ko na may 74,000 followers. Okay? Doon kayo mag-follow. Wag kayo, yun lang po ang Facebook ko na legit. Kasi ginagaya ni Lisa na naman. May nakita na naman ako na channel, okay? Facebook page na pinapakalat ni Lisa Smug. So yung ating Maharlika Network ay meron tayong 54,000 subscribers, mga palangga. Yan yung legit, okay? Yan yung legit. Okay? Follow nyo ako dyan. O mag-subscribe kayo. Sa ating Boljakan naman, Boljakan ay meron tayong 74 followers. O yan, 74. Kaya yan yung legit. Kasi yung ating almost dalawang page na 1 point something million, niligwak nila. Okay lang, andyan pa rin naman kayo. Anyway, mga palangga,